Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates ha. Hindi ito magre-resonate sa lahat. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, pa-subscribe na lang. Jing Tarot Trader, yan yung personal reading for those of you na gusto magpa-personal. Hindi ako yun ha, friend ko yun. I-search mo na lang siya sa Facebook. Siya yung open sa personal reading. And yeah, let's start your reading. Pa-comment na lang dyan sa baba, kahit heart-heart lang, smileys. Malaking bagay sa akin yun. Kahit po, may kayo mag-comment, masaya ako doon kasi nakikita natin na nakikipag-interact kayo sa video. Anyway, you do have here cleansing, hamster wheel, and history. General reading to ha. Okay. There's something dito na nakikita natin na pwedeng may kinalaman sa iyong past dito na pwedeng punong-puno ito ng negativity eh. And maybe with hamster wheel, gusto mo nang gawan ang changes or baguhin or mawala, tanggalin, ayusin, whatever this history is, no, na nangyayari ngayon sa buhay mo. And maybe ito ay may kinalaman sa mga bagay na hindi mo na mapigilang hindi makita or ipakita sa'yo. No? Especially nagkakaroon tayo ng mga retrogrades, Chiron, retrogrades sa ating universe, yung ating placement ng mga planeta ngayon, si Chiron, si Saturn, si Neptune, ayan, naka-retrograde si Pluto, so Uranus. So, yung mga planets na yun, nakaka-apekto sila. Kaya may mga biglaan kang, hindi mo, marirealize mo yan eh. Recently, bakit may mga news, biglaang message, biglaang mga nalalaman ka na parang ang tagal-tagal na nandyan sa buhay mo. Ngayon mo lang na-realize or nakita itong mga bagay na ito. Ngayon mo lang nalaman. No? And maybe there's something here na parang hindi mo na mapigilan na hindi papansinin yung mga yung mga negativity, yung mga pangit, mga rason kung bakit kailangan mo baguhin yung situation mo, kailangan mo tapusin. And maybe nagkakaroon ka ng clarity, some kind of clarity kung ano talaga yung toxic sa buhay mo na dapat mong tanggalin. Messages for the sign of Virgo. I do have here desire, pressure cooker, and Archangel Michael. Bottom of the deck is unconditional. Okay, the way I see this, Archangel Michael is helping you. Tinutulungan ka niya na mapasayo yung mga bagay na desire mo, na gusto mo. And maybe you have already prayed for this. Pinagdasal mo siya eh. Pinanalangin mo, minanifest mo. And Archangel Michael, your angel guides, can definitely see kung ano yung mga bagay na dapat talaga sa'yo. Okay? And with the pressure cooker, this is showing to me as like malapit na. Malapit nang mapasayo yung mga bagay na gusto mo. Ito very unconditional love, so what you truly desire, genuine love, genuine the people sa buhay mo, mga totoong tao, whether friends or love related, malapit na mapasayo. And those of you na nakakaranas ng mga toxicity, toxic love, toxic people sa buhay mo, toxic boss, toxic career, malapit nang mawala din ito sa'yo. And I feel like kasi your angel guides are also helping you na ma-overcome or
maalisan itong mga taong ito. Okay? And of course, para tayo nagtatapon ng basura eh. Pag once na nagtapon ka ng mga gamit na hindi na no longer working, alam mo yun, yung parang, halimbawa, sirang speaker, lumang speaker, hindi na nagana, ano pang gagawin mo? Tinry mong i-repair, sira pa rin. Paulit-ulit yung sira niya. Baka it's about time na itapon na para makabili ka na ng bago, para may place na bago. Halimbawa, syempre tinapon mo, nagkaroon ng space yung certain lugar na yun na paglalagyan ni speaker. Okay, I'm talking about gamit, pero it can also apply to people in your life. 'Di ba? For example, sabihin na natin sa love, you are in a relationship. The relationship is no longer working. Ang dami ng mali. Yung person na kakonect mo, paulit-ulit yung ginagawa niya. Wala kang nakikita, wala kang napapala sa kanya. You want growth, pero itong person na ito is not growing. Para saan? Diba? So maybe it's about time to dispose this kind of relationship. Di syempre, wala na, free na, diba? Ayan na, dadating na yung bago. Diba? Na maybe magre-replace doon sa nawala. Okay? Sabihin na natin na pakinabangan mo naman na din yung taong yun. Pero sometimes you need to let go, no, of people na parang dapat na talagang i-let go. Well, nasabi ko nga, hindi lang sa friendship, hindi lang sa love, maybe pati sa career. Pwedeng may empleyado ka, masyadong toxic si empleyado mo if you are a business owner. Itong empleyado na to, matagal lang siya diyan nagtrabaho sa inyo, pero habang tumatagal, lumalaki ulo. Anong dapat mong gawin? Di ba kailangan mo nang i-dispose? Parang ganun. Or, if ever na pwede pang makausap, gawin mo. Kasi hindi pwedeng patagalin na ganun, nasira. Kumbaga parang sa gamit, sira siya eh. Kailangan mo siyang ayusin. Kausapin mo. Okay? So, kung hindi na talaga nag-work, then maybe it's time for you to decide kung ano ang dapat i-let go, ano ang dapat i-stay sa buhay mo. Okay? So, tell me more for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Yeah, trash is here. Ayan, yung reading na nagbibigay sa'yo ng trash. You do have your trash. Discarding, throwing out things. These are the messages for you. Kailangan mo, kaya bakit mo yun itatapon? Kasi you do have your ascension. Spiritual path. Awakening. Kung makikita mo yung babae, paakyat siya ng hagdan, gusto mong pumunta sa second floor, makakapunta ka sa second floor, magle-level up ang buhay mo. Once na umalis ka sa iyong comfort zone. This is like, the feeling here is like the woman here is in the subway, nasa ilalim. Diba? Ngayon, nasa ilalim ka. Ngayon, if you are going to get out of that kailaliman, kung aalis ka doon sa iyong comfort zone kung saan ka nasanay. Di ba pag nakaakyat ka doon sa subway, makikita mo na yung liwanag. Makakawala ka na doon sa ilalim. Makikita mo marami ka na makikita mga buildings or what. So, what I mean to say here, the energy is that mas marami kang mai-experience na mas masasayang lugar. Mas marami kang makikitang growth for you, no, and happiness for you if you're going to leave your comfort zone. Settlement is here. So, pag naman inalis mo yung isang tao, sabihin na natin tao, sa buhay mo,
hindi naman yun ibig sabihin na aalisin mo siya ng wala-wala lang. Of course, there's agreement, kaya hindi mo kailangan mangamba. You just have to be open. May agreement, you are willing to compromise, this person is willing to compromise, may pag-uusap na maayos, diba? You do have your access granted, so no more hiding here, no more hiding, diba? You do have your sold physical location change, so big change for you. Some of you may mga paglilipat ng bahay, paglilipat ng gamit, paglilipat ng maybe place kung saan ka nag-work, in order for you to be happy. You do have your happiness. So, mangyayari lahat yon kung of course, tatanggalin mo yung mga alam mo dapat ang tanggalin sa buhay mo. Okay? So, yeah. And last card for you. What is in the near future for our Virgos? Near future for you is the legal. And one more, please clarify what's with the legal. Silence is here. I will not take this masyadong marami. I only need one. What's with the legal, please? Okay, ito. Today. Bottom of the deck is wish, honor, hope, praying, and yearning. So the way I see this is that in the near future, there's going to be, nakakita tayo ng, actually, the near future is, dito, hindi siya sure. Hindi siya sure. Why? Why did I say that? Kasi hanggang kailan ka mangangarap? You do have your wish. Hanggang kailan ka mag-aasam? Hanggang kailan ka mag-iisip na sana ganito, sana ganyan? Kasi alam mo, itong reading na ito, sabihin natin na yun yung near future mo. Near future mo yun, mangangarap ka pa rin dun. Ang actions nandito sa ngayon. 'Di ba? Na ang action, kung sasabihin ko sa iyo yung magandang near future, matutuwa ka, ay sana naman, manifesting. Pero ang tanong, may ginawa ka ba sa present moment mo para mangyari talaga si near future? So, this reading wants you to concentrate on the present. Focus on the mga bagay. You see, you do have your legal. At kung makikita mo sa picture, para dito may magnifying glass. I mean, this is not a magnifying glass, but to me, it feels like para niyang pinapalinaw yung mga bagay na hindi mo nakikita dati. So, focus on the details sa moment mo ngayon. Ano ba yung dapat mong pag-focusan? We do have your today, present, now, in the moment. Focus on that. Kasi ang future mo, ikaw ang may hawak. Diba? So, this reading don't want me to tell you about the near future, but rather, focus on the present moment, tapos definitely may something na mangyayaring malaki sa'yo in the near future. Pag inayos mo yung pangit or toxic or hindi maayos sa buhay mo ngayon. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.